Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Play me like a bass guitar, simmer down and mess me up, tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Drive me around in your red Ford, shivers down my spinal cord. Oh, 'cause you got me holding, holding, even if I lost my mind. Ayan, 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 ayan. Magandang gabing Sabado sa inyong lahat. Ito po ang 17th ng Oktobre 2020. Dito po ang inyong barkada, ang inyong kapamilya, ang inyong mga kaibigan, ang Good Vibes Pilipinas. Ito po si Papi Melvin Mata. At syempre ako naman po ang inyong Mayora, Mered Safra. Bumabati ng magandang gabi po sa inyong lahat. At ito naman po si Papa George, muling mabati magandang gabi sa inyo, yung ating mga barkadahan. Subaybayan niyo po kami sa susunod na 1 oras at kalahati sa isang masarap na talakayan. Well, everyone, good evening. Here I am again ang inyong Hanash Princess, My Rivera. At ako po si Bibo Santos at nagsabing ang buhay natin ay dapat palaging Good Vibes Pilipinas! Boom! Ayan, mga kapamilya ko. Medyo maganda na ang good news, ha? Maganda na good news pa, ha? Ay, maganda. Yeah, Sobrang ganda naman maganda yan. news, oh. Kasi, Tama to me. oo. Speaking of ganda ng good news, sabihin ko na, isa na lang ang new COVID cases natin at 0 deaths. So looking forward for the announcement of Papa Dan soon. Oo. Inaabangan na namin ang aking mga friends sa group chat. Ano kaya, naghuhulaan na kami. Ano kaya ang i-release na restriction ni Papa Dan? Yeah. Bukas ng tanghali yata yan eh. Yes, Papa George. Ang una pa bukas, no? Talaga si Papa Dan talagang pa talaga yung paghihintay natin. Hindi na ako makakatulog niyan, mga beshies. Hindi, nagplano na nga kami. Kapag daw alis na yung mga ibang restrictions, gawin natin to, gawin natin yan. I was like, Yeah. finally! Diba? Wala Tama-tama. kaming plano. Ayan, mga kabesties, meron tayong mga greetings agad. Sabi ni Papa Modesto Des Ruben Trillado, si Pinoy na Busog. Diyos maray na banggi sa Indong Gabos, isang Bicolanong pagbati mula sa ating kakolaborate na si Pinoy na Busog at si Pau Enriquez Cuvita. Hi, Sir Owel, pa-shoutout naman po. Ayan. Or guess natin yan mamaya. Oy. Sir Owel. Saka meron tayong gustong ipalabas mamaya yung sa yung sa ABS-CBN ni Mayora. Ayan, Timmy. Congratulations. Grabe. Yes. Mukhang celebrity ka na, Mayora. Oo Yes. nga, Papa George, nakakaloka. Pero natutuwa naman ako kasi kahit papano, na-acknowledge na nila yung effort na ginagawa ng Tagalog Learning Incorporated. At syempre, every time na may interview tayo, mas lumalawak yung nare-reach natin. At mas maraming tao ang nakakaalam ng Tagalog Learning Melbourne at maraming mga bata pa ang matuturuan natin ng Filipino. Kaya exciting yan. Mabuhay, mabuhay. Wala talagang kapantay ang Good Vibes Pilipinas. Lahat ng mga miyembro natin ng mga sa pamilyang ito talagang maraming achievements na binibigay. Hindi lang pag-share ang kanilang mga blessings kundi talagang community service as well, di ba? Galing. Isa na lang ang kailangan kong i-achieve. Ay, Ay! 5 months! Alam na namin yan. 5 months! Kamay na lang po. Kamay. Pero May nalang- natutuwa naman ako sa mga ginagawa ni Mayora. Mm. Kasi nung nasa Pilipinas, ewan ko, siguro ako lang ito. Siyempre, nung nasa Pilipinas ka, hindi ka naman nakakalabas. Gusto mo yung anak mo, mga apo mo, spokening dollar, yung mga ganyan, di ba? Parang status symbol yun, so to speak. Kaya lang, nakakatuwa. Wow, nung lumabas ka na ng ibang bansa, pagdating mo dito,
baliktad naman. Gusto mo sana yung mga anak o kaya mga apo, marunong pa magsalita ng ating kung ano yung kinagisnan natin nung lumaki tayo. Which is good. Eventually. It's very interesting, ano? Ano lang yun, mga 8-hour flight difference lang yun by Pero kasi Australia nga, to Papi George, Philippines. even more na importante siya ngayon. Kasi imagine nag-close yung border natin, di ba? Imaginein mo, kasi yung migration pattern kasi sa Australia, very interesting yan di ba? So kung titingnan mo yung migration pattern, after World War II, nagsarado sila, hindi sila tumanggap, di ba? Tapos yung influx ulit ng migration, nag-start siya by the year 2000, di ba? So ang tagal nilang hindi tumanggap. So imaginein mo na kung halimbawa itong pandemic na ito ay magtuloy-tuloy or sana naman huwag, or kung ano mang mangyari na hindi na naman sila mag-open ng kanilang border, wala na namang mga bagong Filipino na darating. So ibig sabihin, kung hindi natin ma-maintain yung language sa mga Filipino na nandito na, mamamatay yun. After third or fourth generation, wala na mga bata magsasalita ng Filipino, di ba? Ang lungkot nun. Sabi ko nga sa interview ko, paano ako na lang yung matira nagsasalita ng Filipino? Pag namatay ako, namatay na rin yung Filipino. Speaking Di ba, of your sad? interview, Mayora, palabas muna It's a very natin. big responsibility, di ba? Kaya kailangan turukan ko kayo para hindi Oo. naman lang sa akin yung burden. Mayora, speaking of your interview, ipalabas na natin muna. Sige. Good. Okay. Okay, palabas muna natin para... Eto na. Ay, kumakanta pa pala tong interview natin. Okay? Eto na po. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Aning ang pag-ibig kong puso ay nag-iisa. Mabuti, kumusta? Wow, ikinagagalak kong makilala ko, kapamilya. Ipinanganak at lumaki sa Australia ang 24 anyos na si Hana. Tuwing nagbabakasyon anya sila sa Pilipinas para bisitahin ang kanilang mga kamag-anak, nahihirapan siyang makipag-usap at intindihin ang wikang Filipino. Kaya ngayon ay nag-aaral na siyang magsalita sa ating wika. Tagalog language is a very crucial part of the Filipino culture. And as I'm half Filipino, my mum is Filipino and my dad is Australian, I wanted to feel more connected to my mother's side. We should be proud of our heritage, and it would be upsetting if the language ceases to exist in families that have integrated away from the Philippines after a few generations. Kabilang si Hana sa grupo ng mga estudyante na nag-aaral ng wikang Filipino sa pamamagitan ng online class ni Teacher Mayred Zafra ng Tagalog Learning Incorporated sa Melbourne, Australia. The data that we have gathered is it's more of the adults, no? Kapag adults kasi, yung motivation niya internal na They really want to learn the language kasi gusto nila pagbalik nila ng Pilipinas, makapag-communicate sila sa mga kamag-anak nila, sa mga lolo at lola nila. And at the same time, it gives them a deeper sense of self-identity. Nagsimula ang programang ito noong nadiskubre ni Teacher May na may mga estudyanteng Pilipino na hindi nag-aaral sa mga eskwelahang nagtuturo ng wikang Filipino sa Melbourne, Australia, upang mabigyan ng pagkakataong matuto ng ating wika. Isinakatuparan niya ang kanyang pagkahilig sa language maintenance program at bilingual program. Para sa atin na naninirahan na sa ibang bansa, napakalaki ng pagkakataon na mamatay yung wika. No? Kasi kung yung second generation or third generation, hindi na siya nagsasalita ng wika, mamamatay na yung wika. At napakalungkot nun. Imagine kung ako na lang yung isang tao nagsasalita ng Filipino, tapos pag namatay ako, mamamatay na yung Filipino. It's going to be very, very sad. At hindi lamang yung wika yung mamamatay. Mamamatay din syempre yung kultura na nasa likod ng wika, yung tradisyon na nasa likod ng wika, yung pagkakakilanlan na nasa sa likod ng wika. Samantala, nag-aaral din na magsalita ng wikang Filipino ang ilan sa mga sundalong Australiano na bahagi ng balikatan exercises sa Pilipinas. Hindi lang pagsasalita ng wikang Filipino ang itinuturo sa kanila ni Teacher Don Nufable, kundi pati na rin ang kulturang Pinoy. Masarap na pakiramdam, syempre, dahil ibig sabihin, talagang
yung tinuturo ko, naintindihan nila at saka nakukuha nila yung mga leksyon na binibigay namin. Kasi hindi naman madaling magturo ng Filipino eh. Mahirap din magturo ng Filipino kasi marami tayong mga hiram na salita sa ibang iba-ibang wika. Ang mga militar, alam mo naman sila, talagang nakikinig sila eh. Pag nasa klase kami at nagbibiruan, okay lang. Pero pag sinabi ng, "Oy, kailangan makinig ha," titigil ang buong klase at mananahimik sila, tapos talagang makikinig sila. Sa ngayon ay may 10 sundalo ang nag-aaral ng Filipino sa loob ng 3 buwan sa Defense School of Language sa Australia. Ang wikang Filipino ay natatangis sa buong mundo. Kasama ng mga makukulay na kultura at tradisyon, ito ay pamana ng ating lahi. Isa itong mahalagang bagay na ating maisasalin sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino, sa Pilipinas man o anumang parte ng mundo. Nag-uulat mula Australia, Rhea Bragas, TFC News. Ay, TFC Wow! Galing Congratulations, Mayor! Congratulations. Ang sarap-sarap naman yan. Sarap ng feeling Anong feeling, Mayora, nung ini-interview ka? Hindi ka ba ninenervyoso? Ano mang kwento? Hindi naman. So, may nag-message sa akin from TFC na sabi nga, meron daw, yung researcher daw nila from the Philippines ay na-research yung Tagalog Learning Melbourne. So, they reached out to me. So, that time, tinanong ko lang, sige, so what are the things that you want to talk about, para naman makapag-prepare tayo. Tapos, yun, so we started a Zoom meeting. Tapos, yun nga, tinanong nila ako ng mga tanong na yun. And then, of course, since, matagal na rin naman nating ginagawa yung pagtuturo ng Filipino and at the same time, because that is my expertise nga, language and language maintenance and bilingual education. So, we have a lot of knowledge about this topic. And yun, tapos sabi nila kung pwede daw nilang gamitin yung ibang mga video ko na, kasi di ba nagbabasa ako ng storytelling tuwing Sabado. So sabi ko, sige, by all means, as long as mas marami pa tayong ma-reach out, it's mas marami pa. So, ngayon, mas marami ng mga tao na nakakaalam sa atin. So, nag-member na rin sila ng Tagalog Learning at yung mga anak nila pumapasok na rin sa ating Saturday classes. So, it's really good. Wow! Ang Sarap bongga. naman. Mabuhay. Mabuhay ang Mayora, Tagalog. nung bang sinushoot yung segment mo, hindi ba yan yung parang Hollywood na may light, tapos may, clapper? Okay, scene 1, take 1. Action! Wala ba ganun? One take lang yan, ha? Pero meron talaga akong light dito. Alam mo naman, yan. So, okay na yan. Medyo nagpuputol-putol pa nga yung connection that time. But it end well naman. So, it's good. Ayan. Pero ang much nagbibigay sa akin ng interest dun sa Tagalog Learning Melbourne is ibang lahi ang mga nag-aaral, hindi lang Pinoy. Ibang lahi. Kakilala ko dun yung isa, actually, katrabaho si Alan. Ang kanyang nobya ay Pinay. Oo. At nung nagsisimula siyang makinig sa language, nagkaroon siya ng interest. Ako rin nagturo sa kanya sa trabaho noon. So kami ang nag-uusap ng Tagalog. So sabi ko, ako ilang buwan lang ako dito. Kung para ipagpatuloy mo, kontakin mo to. So binigay ko yung ni Mayora. So naman, I'm pretty sure na nagugustuhan niya yung lessons and tuloy-tuloy pa rin naman siya dyan. Kaya ayun, masaya ako. Ang dami-dami nating estudyante ng mga asawa ng Filipina or asawa ng Filipino. Tapos nakakatuwa kasi sila mismo bilang, mga Australians, they really want their children to know about the Philippines as well and to learn the language as well. So, normally yan, pagka yung magulang estudyante, yung anak definitely estudyante din. Kasama na yun. Buong mag-anak estudyante na yun ni Teacher May. Ganun na yung nangyayari. Tapos, syempre, may mga pamangkin yan, may mga kaibigan yan. Kasi parang isang buong clan na sila. Ang Ngayon. pala, di ba? Oo, that's how it Basta ako! Galing, galing. Basta ako mga beshi. Oh. Last
Friday, I received flowers. Ay, Uy! Uy, Yeah! Flower pen. Kamay na lang po. kamay. Oo, yan. Hey! Ang cute, di ba? At least flower. Kala naman namin galing na kay ano, Kanina special. naman galing yung flowers na yan. Kay Ate May, thank you, Mayora. Diba? At least flowers. Na-excite na ako. Kala ko may Kasi sabi balita. sabi niya, kailangan niya daw ng mouse. O sabi ko, sige, may extra mouse ako. Ano pang kailangan mo? Sabi niya, kailangan niya daw ng notebook. Sabi ko, anong gusto mong notebook? Papel na notebook or computer na notebook? Kasi hindi pa ako kayaman para mamigay ng computer na notebook. So, papel na notebook daw. Sige, sabi ko, gusto mo rin ng pens? Lahatin ko na. And binders. Diba? And binders and everything. Siya nga pala, may isa pa tayong good news. Na-release na yung microphone, yung condenser microphone. Galing sa 97.9. Ang nabigyan lang muna is 2 kasi yan yung budget for last year. So sinasabi nila na they're going to provide as soon as possible para sa ating sa 2 pa nating bagong kasama si Mai at si Papa Jones. Pakita mo nga, Bibo. Pakita mo, Bibo. Kasi kinuha ni Bibo kahapon. Ay, ang ganda! Blue. Pwede mo pang karaoke yan, pang sing-along. Yan. Can you hear me now? Para siyang si Madam Auring. May bolang kristal. Pwede mo na akong hulaan dyan, kuya. Hulaan natin. Ang hula ko kay Bunso ay magkakaroon siya ng boyfriend pag nagpamay na po siya after 1 week. Okay, kailangan magpamay muna. Siya nga pala, gusto kong batiin muna yung mga andyan. Ang dami nating viewers sa 26. Ang bilis, ha? Bibo, pakibasa nga, Bibo, yung kanilang mga shout out. Okay, and shout out, guys, ha? Si Julius Doyogan is also watching. Fulton Michel, Clove Campos, Donald P. Ona, Remy J. Desus, and Nana Yoli Biasca is watching right now. What's up, Nana Yoli? Cristina Castro, William Etrata, happy viewing from Alco KS. Uy, malaki tayong viewers from Saudi tonight. Yo, what's up, lahat kayo dyan, ha? Jim Som M. Santos, pa-shout po from Daman, Kingdom of Saudi Arabia, tama? Yes, Damam. Pinsan Albert James Sino, Adrian Sino, sa lahat mga Sino clan dyan sa Quezon City, what's up? Ingat ko na palagi. Jim Som M. Santos, hello po kay Sir Aurel, God bless po. So marami na palang followers si Sir Aurel, ha? So Albion Dinioso, Santa Maria Ryan, Jeria Diganas, Dan Madigna Parco, Adrian Aklan, Dan Madigma Parco also, and Mikey Dilig. Melanie Tolentino pa shoutout naman po mamaya, Maria, si Maestro, Aurel Magtoto, tama. Corazon Paladan, Meladin Tolentino, Bernard Stern is watching. Yeah, Bernard. Yes, Arvin Garcia, Mark Jason, Daiwat, and also I would like to say a happy birthday to my lovely wife. Maria. Yes. Uy, happy birthday! Oy, also batiin ko din ng happy 60th birthday yung convenor ng Kafovi, tsaka yung aming kasama sa Gawad Kaling Australia, si Ate Marisa Vidal. Happy 60th birthday. Ang daing may birthday, Bukas. So, yun ang isa pa nating babatiin. And also, I'm very thankful kasi pinapalabas at nakashare sa lahat ng mga Facebook groups ngayon ang ating live stream, lalo diyan sa local Pinoy in Melbourne, sa Pinoy in Melbourne, 'di ba? Diyan sa kahit sa umaabot sa Batuca Marines Sur, ha? Pati na rin sa iba't ibang dako ng daigdig, marami nakashare. Saudi Arabia. Oo. So salamat po sa pag-share. Mabuhay. And also guys, sorry, Papa George. So I'd like also to announce public service. Corpus for Christ Australia be filled with the Holy Spirit. Meron po kaming CFCA, Family Mystery Ministry National Virtual Conference 2020 on October 30, Friday, 7 p.m. So, Hopos for Guys po, meron po kaming Family Ministries Conference po sa October 30. And also, I'd like to give a good shout out. Happy birthday to Beck Gordon, Kylie Jensen, and also to Jess Flu, one of our parents, Learners Hub. Happy birthday. Okay, go ahead.
Papa George, sorry. George. Hindi, sasabihin ko lang, yung sa mga nanonood, saka yung nagpapadala ng mga chat, standby lang kayo kasi mamaya meron tayong magandang challenge, so to speak. Ay! Interactive to. Exciting Oo. ito. High touch. Mai, what about you? Well, for me, again, shout out to all international students out there na nanonood po ngayon, and also announcement for the $100 vouchers that we are distributing through Gawad Kalinga Australia, and that is a grant or a fund na binigay sa atin ng BMC. Hoy, wait lang ha. Kuya Eddie Magtoto from Radyo Natin Perth is watching. Ayan. Eddie, kumusta Kuya kayo Eddie, dyan kumusta sa kayo sa Perth? Siyempre, kumusta sa lahat ng nasa Radyo Natin Perth. At syempre, huwag din natin kalimutan ang Radyo Eskwela. Nagturo na naman ako ng Filipino dyan nung nakaraang Friday. So maraming salamat Radyo Eskwela. Ito naman ay sa Adelaide. Ayan. Ay, Mayora, may dagdag Si ako. Mayora kung saan Oo, masyadong gala, ah. Akala ko mo may 5 kilometer na radius tayong restriction. Yun ang pag-uusapin mo. Yan mga ang maganda sa internet, di ba? Kahit nasa loob ka lang ng bahay, marami kang nare-read. Ayan, sabihin din natin kay Ka Eddie Magtuto na hopefully magkaroon tayo ng collaboration with 97.9 FM. Why not? Mag-collab tayo. So ang aming recording actually since may COVID Ka Eddie ay nagre-recording muna kami. Hopefully pag mag-is na restriction, balik kami sa radyo, balik kami sa studio. So hopefully tayo, collaborate tayo from Perth. And gusto ko imbitahan ko yung lahat ng mga kaibigan ko dyan na mag-guest din sila, organisasyon ng mga Bicolano dyan sa Perth. So Wow, dami ayan. Ang dami. Can I continue? Go ahead, Bunso. Ayan, yun lang kasi for international students po na nag-aabang doon sa $100 vouchers, inuna po namin ng mga nasa regional area ng mga estudyante, and apparently ilang beses na po ako nag-send ng email and Facebook post sa ating PISA Kumustahan page. Kaya po sa mga hindi po nag-pass o nag-submit sa akin ng COE and school IDs, unfortunately, the vouchers have been forfeited kasi may mga nakapila po na international students waiting for the $100 vouchers, and we can do as much. Kaya ang ginawa po namin is that mga nahuling nag-register just to occupy the first 100 students, yung mga nakapila po doon, sila po ang ilalagay namin doon sa mga estudyante na nakaligtaan. Yes. Kaya A+ ako doon, Mayor, di ba, sa nakaligtaan. Oo, very good. Uy, alam mo, pero sana naman yung ating mga international students, at hindi naman po nagpapagalit si Mayora, nagpapaalala lang. Alam naman po ninyo na ang ating po mga kaibigan sa GK at ang mga tao po behind that, ayan naman po ay mga volunteer. Yan po ay ginagawa nila dahil sa kanilang pag-ibig sa inyo, ayan, sa ating community. So kung sana naman po ay maipadala ninyo ng tama at kumpleto na po ang inyong requirements para madali din po nilang maipaabot sa inyo ang inyong tulong. Ayan, nananawagan lamang po ako sa inyo kasi si Bunso po ay puyat na. Pagka po masyadong napuyat at nagkadumami ang eyebag niyan, baka hindi pa lalo magka-boyfriend. Nako! Pamain na po, Yun pamain. lang nga, kasalanan nyo to. Ako ganit Kami naman sa po. inyo. Tingnan mo, Oo, pumuputi sana lang naman buhok ni po, Bunso. nakaagad ang mga requirements para si Bunso po ay hindi naman na masyadong ma-stress. Oh. Tama yan. Thank you so much. And sana po sa mga international students na nakatanggap, especially dun sa mga nasa regional areas, please send us an email of confirmation, or at least mag-post kayo sa PISA Kumustahan page natin saying that you have already received the voucher. Kasi, hindi, alam mo yun, ang hirap namin, magbibigay sila ng tawag na ito, magbibigay sila ng details and kulang. And by the time that we are sending out the emails na, hi, this is Mai from Gawad Kalinga Australia, this is to inform you, blah, 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 ang daming nagpa-bounce back na email. And plus, nagbibigay pa sila ng, yung iba pa sinasabi na, okay, kasi akala daw nila yung partner nila is pwede. No, only for those international students that have COE, officially enrolled, yun lang po yung pwedeng mag-avail ng $100 voucher. So well audited po yan kasi that is funding. Dapat po ninyo maunawain. Totoo. Na lahat yung paperwork ay important.
Yes, and may reporting po na gagawin ng Gawad Kalinga Australia sa BMC kasi yung pera po na yon na binigay ng gobyerno kailangan ma-audit na hindi namin binulsa, pumunta talaga sa community. And hindi naman talaga kami nagbubulsa, mga volunteer. At talagang hindi natin at kailangan talagang malinis yan kasi ayaw natin na masira tayo sa BMC and at the same time gusto natin in the future magkaroon pa rin sila ng tiwala, mabigyan pa rin tayo ng grant para mas marami pong mga kababayan natin makinabang. Totoo, at sa mga kaibigan, kaklase at kakilala ko muna nasa Metro Melbourne, huwag po kayong mag-alala. Chill lang. Chillax lang tayo, guys. Relax. Susunod na tayo. Regional area lang talagang inuna namin kasi before nagkaroon na naman ng run-through ang Gawad Kalinga Australia with our generous partners, ang inuna naman namin noon is Metro Melbourne. So ngayon, nauna naman kami sa regional area kasi ang dami pala sa Pinoy sa regional area. Have you heard of Yaragon, Mafra, Officer? Ngayon ko lang narinig yung mga yan. Marami yan. Na may mga estudyante pala dyan and we were having like a very short conversation with these students. Wala pala talaga silang work. And sometimes, para lang magkapera sila, they are traveling 2 to 3 hours para mag-part-time sa farm, mga ganun. And kaya, it came to our attention na dapat unahin ang mga nasa regional area. Papa George? Sasabihin ko sana, it's very interesting yung sinabi ni Mike kasi from normally, sa atin taga key cities, whether in Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, kala natin, karamihan ng estudyante nasa metropolitan city. Marami palang it's very interesting. Marami palang tawag dito yung mga international students na nasa regional. Nasa regional area. Totoo po. And yung support group nun ang mahirap. Yes, mahirap talaga. And some of them talaga, Papa George, is struggling na since March. And when we ask kung paano sila nakaka-survive, may mga Pinoy na tumutulong naman sa kanila. Kaya sa mga po nasa Metro Melbourne international students, ito nga, #JustWait, we're coming, wait lang. Dito muna tayo sa mga regional area. Ha? #JustWait lang tayo. Huwag niyo po akong bombahin ng message and call sa Facebook Messenger kasi pinapaasa niyo po ako doon. Kala ko may nag-chat na Pinaasa si Bunso. Nako. I'm posting many times na sa FISA kumustahan po tayo. Yun lang. And also one more thing. Yung may mga trabaho naman dyan na, di ba, na international students, ibigay nyo na dun sa mga nangangailangan. Hindi yung meron nga kayong trabaho na, hindi naman kayo dapat umihingi pa ng ng donasyon, di ba? Ibigay nyo na lang, hindi ko na tatanggapin yun kasi may trabaho naman po ako ngayon. Kasi may maraming nakakaawa, hindi nyo lang nakikita. Kami po, marami kaming na census, nakuha yung mga data na talagang walang-wala. Pag dumating sila ng March, pagdating dito, nag-close yung Australia, wala rin silang makuha ng trabaho. Hindi pa sila na pumapasok sa school. Hindi pa nga pumasok sa school, pagdating dito, na-lockdown talaga sila. Mas nakakaawa yun. Hopefully naman na naintindihan nyo na itong pera na ipinamimigay na suporta lang to galing sa gobyerno. Yes. So wala po kaming dito, wala po kaming bayad dito. Nagpupuyat po yan ng Gawad Kalinga Australia, sila May, sila Ate Patsy, sila Ate Marisa, para lang yung talagang tamang tao ang mabigyan. So wag na po kayong sana wala kaming negative na marinig o kaya remarks na galing sa inyo because we are just helping out. Yun lang po. Correct. Totoo yan. The government is just using Gawad Kalinga Australia to channel those who are really in needs ng mga international students. $100 voucher is not, it's not a joke. Kaya, eto pa, sa mga international students, please be reminded, huwag nyo namang ibenta yung voucher for a lower price just to have Yes, cash. please. Nakaka-insulto talaga. Oo. Wawa naman yung mga international students sa regional na mas nangangailangan. Correct. Yun naman ang feeling ko. Totoo. Even nung... And it's good, it's good that na-discover natin na meron pala mga estudyante na nasa regional. Yes. Diba? At least ngayon, nabigyan na natin sila ng tulong. Kasi ang daming malalapitan dito sa Melbourne. Meron nga lang minsan, mag-message lang sila kay Mayora. Minsan, nagdadala ako ng pagkain. Paano kung mapupuntahan yung mga nasa regional, di ba? At least, di ba? Gustuhin ko man.
I can't do that. So at least naman, if we're able to help them through Gawad Kalinga, then let's help them naman, di ba? And hindi lang yun. We are collaborating with so many groups as well, lalo na yung 5Bs Humanitarian, yung Puso, di ba? Madami tayong mga collaborate, hindi lang yun. And we are really into the transparency and dun sa veracity ng data kasi hindi pwede na magka-doble-doble yung binibigay natin sa isang tao, dalawang tao. So, kaya nagkakaroon kami ng konting, di ba, combination of data, parang paggagada ng data para hindi ka magka-doble-doble. Sayang kasi, di ba? Saka, Checking, bago pumunta yung voucher doon sa Yes. estudyante talaga, may cross-checking kasi for the previous distributions that we had since May, may mga ibang estudyante nagsasabi hindi sila nakatanggap through email and phones. But when we check our database, apparently nakatanggap pala sila. So what I'm asking for international students is that, let's just all be honest. It wouldn't cost you anything naman to be honest and kind. Just honesty. Ako talaga, sobrang binavalue ko ang honesty. Like, you know, sabi mo lang na, Ate Maya already received, bigay mo na lang sa iba, ganyan. And, well, fortunately, there's some students talaga na inaamin naman nila na nakakuha na sila. And then yung iba talaga, sinasabi pa nila sa friends nila, oh, join this group, join this PISA Kumustahan groups. They've got ganito, ganyan na tulong na pwedeng ibigay sa atin. So, ayun lang. For international students, please, 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 be honest. And if you need help, andito naman kami, but huwag nyo naman po kaming abusuhin. You know, at some point, Wag naman ganon. Parang pagtatanungin pa kayo, kayo pa yung galit. yan, naninilaw na nga yung buhok ni May. One question, Mike. Sa lahat ng yan, meron na bang mga international students sabi, Ate May, pasensya na. Isosoli ko yung kung ano man yung binigay kasi nakakuha na ako ng trabaho. Meron cases naman na ganyan. Meron kaming isang instance na from Metro Melbourne siya. I think last August naman ata. We were about to send the voucher pero sinabi niya na ibigay niyo na lang po sa iba kasi kakapasok ko lang sa trabaho. Yan. Hindi nahanap natin. Meron pala din ganyan. Oo, meron talaga. Pero mga Pilipino naman, mabubuti naman ang puso ng mga yan. Huwag naman kayo magsalbahe dito na kayo sa Australia. Magsasalbahe pa kayo, please. Tawag yan, marami pa naman palang soldiers of love. Ayan. Nako! Saan ba? Saan ba ako tatambay? Siya nga pala mga ka-besties, at tapusin na natin yung issue ng mga mga international student support because we are really andun naman tayo na nang wala tayong kinukuhang kapalit. So meron tayong guest ngayon, di ba? So bago natin siya papakilala, kaya lang nagko-connect pa siya ng audio na. So, okay na yung audio niya. Ayan. So i-mute muna natin siya. Pero Yes. kasi gusto nating ipakita yung kanyang video na gusto kong i-share. And also Share naman natin ngayon o mamaya? gusto ko kasi i-share muna ngayon bago, Ay, sige na. para lalo silang ano ba to? Mas maganda yung nakita agad. Puwing! Ay, ang galing. Kasi kaysa nabibitin, tapos magre-react, di ba? Mas maganda ngayon. And also, ang daming fans, siya nga pala mga fans. In all fairness, ang dami. Ang daming fans. Gusto ko kayang imbitahan mga fans niya, lalo na dito, si Charmaine Joy Dumale, shoutout kay Jimson Santos, si Pao Enriquez Covita. Paki-share naman tong video na to. Diba? Itong live stream na to, kung pwede, i-share nyo sa inyong mga pages. And also because we have sponsors as well, kaya gusto rin namin maiabot yung serbisyo ng mga sponsors namin na makilala din sila kasi may mga business sila. Ito yung mga businesses na tumutulong kahit nasa gitna kami ng pandemic. So, yun din ang parang pamalit natin sa ating pambawi natin sa mga sponsors kasi nga kahit may pandemic, di ba? Andyan pa rin sila. And also, andyan si Janice Soprano ng 97.9 FM. How are you? Si Johnny. Yes, thank you for our family in 97.9 FM. So, ikaw Mayora, anong preferably mo? Gusto ko ikaw mag-decision, ipalabas ba natin o mamaya na? O, ipalabas na natin, di ba? Oo. Para ma-excite yung mga fans. Ayan, palabas naman natin. Wala ba dyan mga magsabing go, go, go? Ayan, may go, go, go na ka, Oo Owen. na, ang dami. Oo, go, go, may pamangkin. Grabe, ha? Madaming fans club to, ha?
Okay guys, paki-share po itong ano ni Sir Aurel. And para naman na maging proud yung kanyang mga parents, yung mga kapamilya, yung mga kaibigan, di ba? Oh, yun sabi na, go mga kaboom. Owen Ebrel, go Kuya Aurel. Ito na po ang video ni Sir Aurel. Autumn in My Heart, Reason by Yiruma. Yiruma, sir, ano? So, gusto kong panoorin nyo and pakinggan ang kanyang magandang performance dito. Di ko pa ito nakita, pero hopefully magustuhan nyo guys.
Sarap naman yan. Ayun, sarap. Di ba sarap pakinggan? Galing. Para kung natutulog, dinuduyan. Favorite artist ko rin yan, Yurima. Actually, Korean ano siya, pianist. Paborito ko, sir, yung River Flows, yung paborito ko rin, ang kanyang piece ni Yurima. Di ba piece? Familiar siya sa akin. Sa mga Korean novela. Endless Love. Endless Love, yan. Jenny sa bike? Oh my gosh, sa bike. Pwede bang basahin natin, Mayora, yung mga Sandali nga reactions? muna bago kayo mag-chismisan, ipapakilala ko na. Reaction muna. Gusto ko makita yung mga reaction ng mga fans niya sa bago natin Pati hindi ipakilala. na namin marinig pa. Marinig, Pops. Ayan. Walang sound. Ayan. Wala ba? Hindi niyo pa ako naririnig. Walay. Okay, sige lang kayo. Sige lang. Okay, sige. So, Okay. itong guest natin, he is one of my dear friend, ano? Itong kaibigan kong ito, he is BSECE and also he has a master's degree in business administration. Madami itong mga pinag-aralan, mahilig din itong mag-aral, ano? Diploma in church music, certificate in music composition, meron din siyang certificate in life coaching, at marami na itong mga pinalihan ng mga OFW choir competition. Nag-compete na siya sa Italy, nag-compete na rin siya sa Germany, nag-compete na rin siya sa Latvia. At currently, ito ay church member ko din ito, ka-church member ko din siya. Currently, he is our current choir director ng Iglesia ni Cristo, of course. And now he is working as an admin assistant in Saudi, sa Aramco. Okay? And last September, mga beshes, last September 2019, he was awarded 10 of the most outstanding OFW sa Saudi. And I'm so proud of him. And also, my friend is also a writer, an author, and tonight I have invited him to talk to us about his book. Mga beshies, at syempre sa ating mga kaibigan, let's all welcome Orwell Magtuto. You can call him Owel. Hi Owel, thank you for joining us. Yay! Hi May, magandang gabi po sa inyong lahat at magandang araw sa lahat ng mga nanonood. Yan. O sige. So, kasi, especially dito sa Australia, as I've mentioned to you, Owel, it's really big thing kasi right now nga, nasa lockdown kami. So, madami kaming mga tao na nagkakaroon ng isolation, nagsasuffer ng mga isolation. So, first of all, I want to ask you about your book. Can you tell us a little bit about your book? My book is titled The Mosquitoes in Our Mind. Currently, ang publisher ko po ay Amazon.com. Makikita niyo po doon. And mosquitoes is in our mind. When I'm referring to mosquito, it's a metaphor na binabanggit po niya yung mga parang langaw, mga bagay na gumugulo sa isipan natin. Na yung mga bagay na gumugulo sa isipan natin, it influences how we think, how we see things, how we perceive things, and how we act on it. I have subdivided it into 8 most common mosquito, and the book is it started as a personal journey, and during the course, some of my family members at saka mga kaibigan, they asked me to do a research on psychological concepts, Stoic principles, and also our belief, both spiritual and personal beliefs, para hindi siya magmukhang autobiography. And since I went into publishing book, we should be responsible enough kasi we will be relaying some information and some perspectives. Yes. And the rest was history. Yes. I like it when you say that we should be responsible enough. Ganun dapat, di ba talaga? Kapag nag-share tayo ng content, dapat responsable tayo sa ating mga content. Hindi yung basta na lang natin may share. Pero bago ko himayin yung 8 mosquito na yan, ang dami naman yun. Oo. Pwede mo bang sabihin, anong naging inspiration mo, Owel?
The inspiration started, I think it was 5 years ago. As what I have said, kasi 5 years ago, I was working in the mainland ng Saudi Arabia. Saudi Arabia is already a lonely place. Now, there was an instance that I was based in Tanajib. Ang Tanajib is border ng Saudi Arabia at Kuwait. As in, desierto. Alas 7 pa lang ng gabi, wala ng tao sa kalsada. And I think kung maglalakad ka papunta sa tawag na mini store, Okay. It will take you 15 to 20 minutes. Wala naman akong sasakyan. Kaya what added the concern was siguro yung mga naging kasamahan ko doon, dahil because of isolation, they also had their para bang may sinasabi na, I remember one concept sa oil fields, na kapag nasa gitna ng dagat, parang ang torsion ng tao ay 3 buwan lang. Dapat lumalapag sa lupa. Yes. Kasi nga nababaliw. Parang ganun yung senaryo namin. Now, I was stripped of most of my comfort zone. Kasi, if you remember, I have an OFW choir. Nung napadpad ako ng desierto, wala akong access. Yes. And also, when it comes to spiritual side, may responsibility kasi ako eh. Imagine I have to travel 2 hours para makapunta lang sa dako. And that created the concern. I started to ask myself, who am I? Kasi nga, yun na nagiging concern natin, our title, our being busy, became who we are. Now, nakakalimutan natin kung sino talaga tayo. Kaya, ayun, based from that experience, instead na mabaliw ako, I started writing it out. My thought. Very good. Buhay, mabuhay si sir. Well, actually, sa mental health talaga, ang sinasabi nila, journaling is one. Yeah, it is. It is. O handa na ba tayong alamin ang 8 mosquito? Yes. Ano po na? Go ahead. Naririnig niyo na ba ako? Yes. Ayan. Loud and clear. Alam mo, ang sarap talaga ng mga ganung Korean, di ba, tunes. Kasi ang gusto kasi BTS ngayon eh. Yan ang kinalakihan ko, BTS. Dynamite. Di ko inabot yung mga Riverman yan. Di ko inabot yan. BTS na talaga ako. Oh my God! Oo. Yung mga TikTok, mga ganyan. TikTok, mga ganyan. Girls, oh my gosh, K-pop in me is alive. Pero ang dami-daming fans. Titignan mo naman to. Punong-puno ang ating interactive studio ngayon. Ang daming fans. Pumapalo mga kaibigan. So, Going back sa mosquito. So, Teka muna. Bago mag-mosquito, pwede ba akong may na-pick up lang ako doon sa sinabi ni Sir. Sige. Sabi niya yung sa dagat, saka sa desierto, parang ang torsion 3 months. Tama ba? Tama po ba? Base po yun sa mga kaibigan ko na nagsabi sa akin. Kahit yung mga tawag din nagdadagat sa marine, yung nagbabarko, parang may nagbanggit sa akin na kailangan daw ang tao dumadaong. Kasi nga, nagkakaroon na 3 months. Kaya ako naman na-pick up. Alam niyo bang we are already entering 100 days of restriction sa Melbourne. Oh. And technically, that is 30, 60, 90, a little over 3 months na tayo. Yep. So, kaya kung tayo ay nasa barko, parang Ako ni Papa. a little over 3 months na tayo nasa sorry, people. Okay lang naman. Dahil lang, just to put into perspective. Kaya sa tingin ko, maganda para doon sa atin na dumaan doon sa pinagdaanan ng mga ni Sir, saka ng mga kaibigan niya. Kasi 100 days na tayo, no? So tama lang ma-identify yung 8 mosquito na iyan. Yes, tama. Yes. And also, sabi ko At lang mga tingnan natin yung
observe natin sa sarili natin, alin-alin ba itong mga mosquito na pinagdadaanan ko? Ano, umiikot-ikot sa Oo. ibabaw ng ulo ni Mayo. Di mga beshi, nakarelate din ako sinabi ni Sir Aurelio kasi lahat ng mga tito ko is nag-Saudi sila. Kaya nga sila naging inspiration para mag-abroad eh. Yung panahon na yun, dati, every time na umuwi sila, may kanya-kanya silang kwento. Mga Diaz clan tsaka Santos clan. All of them, except yung parents ko, syempre, nag-stay sa Philippines. Alam ko na mga kwento nila is sinasabi natin, masarap umuwi ng Pilipinas. Tama sinabi ni Papa George na, ni Mr. Arroyo na para maka-gain ulit sa conscience, para bumalik ulit sa ulirat. Pero pagbalik ulit nila doon, yung airport scene daw, yung maghihiwala na sila ng family nila, at babalik na ulit na naman sila sa Saudi, yun daw yung pinakamabigat. So, believe din ako sa mga OFW natin na nasa Saudi, na siyempre, para sa pamilya nila to ginagawa nila to. Okay, mabalik na tayo sa mosquito. Ayan. Ang unang gusto. Papa Owel, ano na mga mosquito na yan? Oo. I would suggest mag-open ako ng isang mosquito. Then from there, maybe we can start. Kasi nga, bubulabugin na yung ibang mosquito ninyo. Kasi what I am trying to avoid is to overload kasi yung information. And one thing's for sure, it will open up many questions from your side. Now, in my book, the first expectation na diniscuss ko is the first mosquito na diniscuss ko ay tinatawag na expectation. Ano ba ang expectations? Ang expectations po kasi ay hindi naman natin talaga ugali. Yan ay natutunan nating ugali. Habang pinapalaki tayo ng ating mga magulang, they expect something of us. Pagdating sa school, your teacher is expecting something from you. Then, kapag dumating ang panahon na nasa corporate world na tayo, our bosses expect something from us. Now, expectation, walang problema ang expectation because it's a motivational procedure para mapalabas mo ba yung iyong efficiency. Now, here's the problem. We apply expectations on our personal lives. There's a separation between work at saka personal life. Nagiging ugali kasi natin na yung mga bagay na napag-aralan natin sa trabaho, ipinapasok natin sa personal life natin as a principle, which what I am trying to raise is a different perspective. It should not be. Why? When you expect, you will create drama. Example, you have may boyfriend ka, may asawa ka, o may anak ka. Boom! You expect. Sorry, I'm just explaining my Sige, sir. Sige, nakaka-relate kasi, sir. May nakaka-relate. Ayun. Lagi natin tatandaan kung susuy-suy natin yung ating past. Most of the problems na nangyari sa atin, it's all started because of our expectation. Because we expect something from outside ourselves. Kaya nga may word na expectation. And that's one of my first mistakes. Baka may nabulabog na ako ng konti, then you can start asking questions. I'll try to. Pero paano i-extinguish ang lamok na yan? Yung problema pala yung lamok na yan. Ayan. Actually, hindi natin matatanggal ang expectation. It will always be there. Depende kasi sa upbringing natin. At, ito pa nakakatawa, ang social media, they are indirectly reprogramming our mind to expect. Nakadagdag pa iyon. Ang sa akin is, as much as possible, minimal ang expectation. Kapag nag-expect tayo kasi, it is something out of our control. Number 2,
minimal ang expectation. As much as possible, kung kaya mong walang expectation, don't be. One very good example is, katulad nito, na-invite ako ni May to speak sa inyo. Obviously, there will be expectations on me. And ang sa akin, nung bago ako humarap sa inyo, ang inisip ko, I just go with the flow. I don't need to prove anything to anyone. Now, people have expectations of me. Now, that's their problem, not mine. I'll just try to be me. I'll just try to be with you. Then let it flow. Ang isa pang maisasuggest ko po sa expectation para mabawasan yung expectation natin. Kasi nga kapag hindi na-meet yung expectation natin, masakit loob mo. Nakikipag-away ka. Nagtatalo kayo. Now you have now this demand to be right, which is papasok naman yung ego mo. Now, ang isang suggestion ko kapag talagang hindi mo mapigilan magkaroon ng expectation, have a plan B. One very good example. Kunyari, si May. Meron akong expectation, kunyari, girlfriend ko si May. May expectation ako na sa tuwing tatawag ako, kailangan sasagutin niya yung phone. Boom! That is an example of an unrealistic expectation. Why? Paano kung yung tao naliligo? Yes. Paano na taong may ginagawa? Nag-expect ka ngayon. Tapos, dahil yung expectation mo napaka-unrealistic, the moment na magkausap kayo, you will start na aawayin mo na siya. Nandun na yung mosquito, pangalawang mosquito. Ayun na, may mosquito na. May mosquito na naman. Now, ang Pangalawang isang mosquito. suggestion ko, one is minimize having an expectation because this is something which is out of your control. Another thing is have a plan B. Kunyari, tumawag ka sa girlfriend mo, asawa mo, hindi siya sumagot, o hindi magluto ka muna. Akala ko, tatawag ka sa isa pang girlfriend eh. Plan B. That would be another mosquito. Yun ang magandang plan B. Pero, sir, itong tanong ko, yan bang mosquito niyan, expectation or unrealistic expectation? Actually, both. Both. Irrespective of whether it is realistic or unrealistic, we are focusing on something which is out of our control. Yeah. Kaya as much as possible, it's okay to expect. But to impose it, that would be a difference. Gusto ko yun. Bunso, pasok na Bunso. Kanina may gusto siya sabihin. Mga ganun si Bunso eh. Okay, Bunso. Conversation so much. Tell me more. Ay, wait lang, sandali, mga beshi. Sandali lang, Owel, ha? Bago tayo magpatuloy, umiinit ang talakayan at marami tayo. Oo, maraming fans. Kailangan basahin muna natin ang mga message ng mga fans natin. Okay, O pasok sige, mag-uumpisa na ako ng konti. O sige, sabi ni Michael Gutierrez Vega, Maestro Orwell, magtuto, good luck, keep safe. Johnny Soprano, boom. Jimson Santos, Idol, Orwell, magtuto, we love you, sir. Henry Nino Galiares, Cardino, maanong gabi tanan. Jimson, sir. Orwell, magtuto, keep safe po sa ating lahat. Love, 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 love. Pau Enriquez Covita, love you, Sir Owell. Jimson, support to our only precious Orwell Magtuto. We love you always. Charmaine, Joy Dumale, go, 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 Ka Owell. Jimson Santos, go, 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 Sir Orwell Magtuto. Kuya Eddie, Presi Magtuto, go, my pamangkin. Yorby, Oromled, go, go, go. Kuya Orwell Magtuto. Owen Libril, go, go, go. Christina Johnson, go mga kaboom. Christina Johnson, kisses all. Kuya Eddie Presi, support you here in Perth. Your Oromned, we're watching here in Aramco, Kuya. Kuya Eddie, he's the best organist. Byron Monson, good luck ka, Owell. Michael Gutierrez, nakakamiss endless love. Jenny, galing ni Sir Orwell. Melanie Tolentino, kiss, kiss, kiss. You're the best, Kuya Orwell Magtuto from Aramco Recreation. Liberty Daplian Uligan. Wow, galing-galing po talaga ni Sir Owell, idol. Okay, Charmaine Joy Dumale, send some heart. Sander Sunshon, mahina ang audio. Mahina pa rin ba, Sander? Pau, Sir Orwell, kisses. Jefferson MP Mano, clap clap. LV Velasco Prince, hello Kuya Owell.
Herman Arago, good evening po. All good vibes, Pilipinas. Boom! Okay, you're the best talaga, Kuya Orwell Magtuto, XOXO from Arauco Recreation. Michael Magtuto, congrats Kuya Orwell, watching from Norway. Reynard, Joey Boy Malikad, pa-shout out Sir Orwell. Hi Reynard. Ate Marisa Vedar, good evening, good vibes. Happy birthday. Listeners, Ate, Senyora, happy birthday. Michael Magtuto, love, love, love. Jay Reynard, Joey Boy Malikad, Sir Orwell Magtuto, kanta ka naman live. Wow. Charmaine Vergara is watching. You're the best, Kuya Orwell. XOXO watching from Aramco. Johnson, Sir Orwell Magtuto, kanya naman po kayo ng isang kanta. Request naman po. Hi, Kuya Orwell from Finland, from Liza Espano. Ray Magtuto, hi, Tito Orwell from Riley and Sean. Maria Lorna Parane Ortigas, hi, good morning, Pilipinas. Hi! Michael Magtuto, hi, Tito Orwell from Jonelle Asti and John Mike Mitchell. Yan, ang daming fans ni Ang Kuya dami. Orwell. Buhay, mabuhay. Okay, so move on na tayo. Teka, putulin ko muna konti. Siya nga pala mga fans ni Papa Owel. Pwede naman po paki-like and paki-follow yung aming Facebook portals dyan, Good Vibes Pilipinas, yung Good Vibes Pilipinas YouTube channel, Good Vibes Pilipinas TikTok, yung Twitter, tsaka yung namin, yung aming Instagram. Salamat po. Ayan, continuation. Yes, continuation. Moving on to Lamok number 2. Thank you, Ate May. I'm loving this as well. Nasa yung buto. Oh my gosh. Here, oh. I don't like the buto, but buto as a case. I like these flowers. Okay, so sinabi na ni Papa Owel ha, huwag kayo masyadong mag-expect. At kung mag-expect kayo, dapat meron kayong plan B. Hanggang maaari, huwag masyadong mag-expect. Tama. Keep that in mind, everyone. Huwag mag-expect. Okay, pero nag-expect kami Maya. So, May Pressure! O sige, let's move on, Papa Owel. Okay. Ang isang mai-share ko uli na mosquito is what we call perfectionism. Nako, Virgo ko. Okay, yes. Parang lahat tayo tatamaan ngayong gabi. Yan talagang yan talaga. Kasi just a simple question. Why are we aiming to be perfect? The mere fact that we are living in a real world. The world is not perfect, it's real. Now, there's a difference between perfection and excellence. You can aim to improve yourself, but to aim for perfection, parang you're just chasing rainbows. Because there's no such a thing. Diyos lang na yun eh. Hindi naman tayo Diyos eh. Kunyari, you're expecting for a perfect boyfriend or perfect na asawa. There's no such a thing. Accept So magiging matandang things as dalaga they na are. lang, no? Magiging matandang dalaga na lang si May noon pag nagganap ng perfect na. Hindi, pwede naman. Malapit ang paghuhukom eh. Saan ba nakukuha yung idea na paano ba nila biglang naisip na dapat perfect? Sabi nung, yan ba dahil napalaki ng bata, ganyan pa lang ang exposure? Can I answer that perfection? Because ako kasi Virgo, kami kasi mga Virgo talaga. Hindi ko alam kung bakit napakarami namin na perfectionist kami. Because I think sa personality kasi namin, lalo na ako, personality ko is to since gusto maging role model, gusto mo wag kang magkamali. Kung magkamali ka man, dapat maitama mo agad. 'Di ba? Yun yung shh, baby. Maitama mo agad yung yung mali mo. Hindi para sa sarili mo, kundi sa sistema mo. 'Di ba? May mga taong gusto maging perfectionist kasi narcissistic sila. Pero yung sa akin, gusto ko yung sistema ko ma-prevent ko yung ayokong mangyari in the future. Na parang gusto kong i-solve agad yung problema ngayon para wag nang lumala.
So hindi naman ako naging nag-crave about sabihin natin kailangan ko magsisihin muna lahat ng tao, but I need to give advice and to preempt, parang mga preventive measures para lang, sabi ko, masolusyonan agad yung risk kahit hindi pa to problema. And siguro nadagdagan din ng pagiging, 'di ba, technical ko as an engineer, na alam ko agad yung konting solusyon. That's why maraming taong nagagalit sa perfectionist. Ito naman, napaka-taray naman itong lalaking to because napakayabang naman ito. Kala mo, alam lahat. Pero, since hindi nila naintindihan yon sa sistema, kaya akala ng ibang tao, masama kang tao because doon napupunta yung unang mosquito. We are expecting something better because I am a perfectionist. Parang ganoon. Di ba Sir Aurelio? Andun yun yung Apa, pasok lang ako ng konti doon sa binanggit ninyo na tama po yung binanggit ninyo. Walang problema hindi naman problema. There's no issue about aiming for excellence. Kasi as an engineer, we are trying to improve ourselves one step at a time. Now, my concern is the perfectionism itself. Kasi naging palasak ba sa mga kapag nanonood kayo ng mga pelikula, this should be perfect, blah blah blah, this should be perfect. And kapag nanonood tayo ng mga features ng mga buhay ng mga tao sa social media, it seems perfect. Right? Now, here's my concern. Walang problemang mag-aim po tayo to be better. Ito ang concern ko. Kapag ang naging mindset natin is masyado tayong perfectionist, and most of the time, being a perfectionist, hindi natin nahihit yung target natin. Yung goal. Kaya nga perfectionist eh. Now, here's the big question. In case hindi mo ma-hit yung target mo, why are you harsh to yourself? And to others. Kasi yun na and to others. And to others. Even worse. Why? Kaya yun na nagiging isang problema pa uli. Yung pagiging only God is perfect. That's it. And don't be a God. Pero yung bang perfect sa standard, pareho, magkaiba pa yun. Magkaiba. Ay, magandang tanong yan. There's a difference between perfect and standard. Kasi nga, kapag kapag sinabi natin yung standard, it's a matter of perspective. Yes. Yung standard mo is different from my standard. Yes. Kunyari, ang panuntunan mo sa kagandahan, meron kang sets of standards. Boom. Para ma-consider mo siya as maganda. And I have also mine. Meron din si May. And siguro sa lahat tayo dito, may kanya-kanya tayong standard. Kaya when we say standard, it is something which is relative. Now, when it comes to perfect, o on a spiritual concept, kasi langit lang ang perfecto eh. Okay? Para sa akin yung standard kasi, ang standard is taste. Kung ano yung taste mo, yun. But perfection is 100 above. 100% above. Yun yung dapat sigurado, syerto. Hindi pwedeng, hindi pwedeng na slowly but surely. Dapat quick and surely. Yan yung iba. One very good example, sir, kunyari, yung may mga na-encounter akong concern sa mga magulang na may anak. Yung sasabihan nila yung anak nila na, anak ko sa exam dapat perfect ka. No, you are setting an unrealistic expectation. Mas mainam, sabihin mo sa anak mo, anak, galingan mo. At kung ano man yung maging result nung effort mo, tanggap ko iyon. But to impose something, magkakaroon ng psychological problem yung anak natin paglaki. And one thing's for sure,
they may grow up as perfectionists too. Yung po yung tinatanong ko, saan mo ba nang galing yung concept na dapat perfect ka? Ayan, nasagot niyo po yung tanong na hinahanap. Malamang yan din ang tanong ng mga karamihan na nanonood sa atin. Yung pala nasa parenting... Yes. Setting at goal. Too much yung goal na... Pero ulitin ko po, sir, hindi ko sinasabing sisihin natin ang magulang natin. Why? Because ang magulang natin, pinalakin tayo the best way they know how. Hindi naman lahat ng magulang natin psychologist. Hindi naman lahat ng magulang natin therapist. Then, ang sa akin ganito, in a way, there's, ang magulang natin may mosquitoes din eh. Na isa din lang sa atin na hindi natin nalalaman. Pero it does not necessarily mean that we will blame them. Kasi magulang natin yan, mahal natin. If there are some flaws, and babalik tayo sa perfectionism, they are not perfect parents either. Why should we blame them? Paano na may anak mo? Kasi sabi, anak may test ka bukas, perfect. Kasi ganyan sabi ng nanay, tatay. Hindi, without knowing, yung pala epekto nun. Meron pala basta pag lumaki. Ayun pala yun. Perhaps, Papa George, I will pick on that now we are learning these things, then perhaps we can change our ways so that as magulang naman, then we can teach the right things to our children. So siguro in the next generation and the generation to come, then, Sana konti na lang yung mosquito. Oo, kakonti. Yun yung goal, I think. Mosquito and alimango, maybe. Sir, gawa ka ng libro tungkol sa alimango, please. Kailangan actually, nabanggit ko na kay May, may second upcoming book po ako. Hopefully mai-release ko before the year end. Ang title po ay Blurred Lenses. Ang topic naman noon ay it focuses on ego. Nako, sarap yan. May alimango eh. Sige, balikan natin yan. Si Papa Owel. Papa Owel, sana paulakan mo ulit ang aming panayam kapag... Mga 2 hours na yun, mga 2 hours tayo, dire-diretso. Hindi, magandang diskusyon to kasi. Kasi ito na lang mga ka-good vibes. Kulang talagang oras sa ganitong usapin. Lalo pag nabibitin. So, mas maganda yung tuloy-tuloy kasi this is a lifestyle challenge eh. Ito yung sometimes busy tayo, hindi natin alam yung capability ng mga anak natin. Minsan doon natin sila nabipressure. Minsan hindi rin natin sila nakikita na mas magaling pala talaga sila kaysa sa expectation natin. So kailangan pa natin silang i-push. Kaya hindi natin talaga makikita yung ganitong mosquitoes sa 30 minutes lang na usapin, 'di ba? So kaya imbitahan uli natin si Papa Owel at marami nagsasuggest, sabi nga ni Michelle Magtuto, ulitin po natin 'to, ang saya Good Vibes Pilipinas. Pag ganyan ang usapan, next week dapat naka-block na sa mga calendar nyo. Pagdating ng 7:30, Good Vibes Pilipinas. At i-like nyo na agad yung Good Vibes Pilipinas para tuloy-tuloy. Number, pangalawang mosquito, may ano ba? Malayo. Dalawa pa lang yun. Paporningan na ito, sir. Dalawa pa lang yun, ha? Mga beses, dalawa pa lang. Pero dami ko lang nalalaman. Corrected by. Sir Melvin, mapasok ko lang yung inopen po ninyong idea na yung na-experience nating lifestyle change dahil itong COVID. Yes. Now, isang tabi na natin yung mga namamatay, ang sakit or gamot. Let's look at it on an emotional perspective. One of the reason kung bakit tumaas po ang depression rate nung nagkaroon ng COVID is hindi yung tungkol dun sa sakit itself. Naging lifestyle po natin lahat, yung tinatawag natin yung pagiging busy. May trabaho ka, busy ka. And ang pagiging busy sa panahon natin ngayon ay naging status symbol. Ibig sabihin, the more busy you are, the more important you are. Nung nagkaroon ng COVID,
nagkaroon tayo ng isolation. Natira tayo sa bahay. And we become face-to-face with our worst enemy, which is who? Ourselves. We start to question, paano na yung mga anak ko? Ano na ako? Anong nangyayari sa buhay ko? What will be my future? Kaya, kung mapapansin ninyo, yung nangyari nitong COVID sa atin, may makikita tayong silver lining eh. Bakit? Because we have the chance to know ourselves. Kung ano yung, alam niyo yun, yung kunyari, i-repair natin yung mga broken relationships natin. Mga insecurities natin that's starting to pop out. Kunyari, doktor ako, engineer ako. Nung nagkaroon ng COVID, nag-isolate ka. What am I kung wala yung titulong ito? And you also start to question your salvation. Kung mamatay ako, maliligtas pa ako. Ano yung mga anak ko? Nakuha nyo? We become more spiritual. Kaya, tama po yung binanggit na ninyo na there is a lifestyle challenge during this COVID, but at the same time, we can see something good in it. Kaya good vibes lang. Apo. Yan ang approach ng Good Vibes Philippines, mga kaibigan. Although, meron na lang tayong 5 minutes, mga kaibigan, and hopefully, mapagbigyan ulit tayo ni Papa Owel. Yep. Gawan na ulit natin to ng isang chance na magkausap-usap tayo because we're very interested, lalo na dito sa pavilion to, that there are some people who really relies on our advices, lalo si Mayora, sila May, ang lahat po dito, kami pong 5, talaga involved kami sa community, lalo na ngayon sa mental, lalo na si Papa George, andyan saka si Bibo, nurse din, lalo na sa psychological problems na nangyari, na nararamdaman o kaya na-encounter ng mga Filipino-Australian community dito. And hopefully we could set up another time, Mayora, with Papa Owel. Ikaw nang bahala kay Papa Owel. Even siguro Wednesday. Kasi maraming kaming matututunan, and also maraming may share din, lalo na si Papa Papa George. Nasa field niya yan, and also si Bunsoy, saka si Bibo. And yan, isa pa yon. Okay, we'll arrange another interview with Papa Owel. Pero Papa Owel, before I let you go, sige, Papa George, have a question? Isa lang request, no pressure, sir. Pero alam mo, yung mga ganyang segue, no pressure, pero dapat sumagot ka ng yes sa susunod na invite. Kasi, just to give you an idea, ito yung sa kataasan ng COVID, ang saya-saya namin dito. Oh. Hindi dahil sa nagkakaloko-loko. Kasi we're trying, like katulad na sinabi mo, we kind of resonate to that one because we're trying to see the good out of something that not really ideal. Isa pang kinagagalak namin, kasi sa dami ng nanonood at nanonood ng replay pala, marami pala natunood ng mga replay na to. Yes. Alam mo sa amin, meron lang kaming isa na matulungan o kaya may makarelate sa amin. Alam mo, masaya na po kami. Kaya dadalawang mosquito pa lang po yung pinag-uusapan. Dalawa pa lang yan. For sure, marami ang mga nanonood gusto malaman alin pa yung anim. Kaya pag invite si Mayora, no pressure. No pressure. Yes. Para say yes. Yan, Ito sa lang mga yung mosquito na expectation na gagamitin ko. Yes. And also mga beshi, another segue mga beshi. Pinag-usapan din natin pag-aaral kanina. Naalala ko lang kasi one of my professors professor namin sa statistics Sir Ricardo Magtoto. I think I don't know kung kamag-anak din ni Sir kasi talaga yung mga family nila matatalino eh. So yun, Sir Ricardo Magtoto, a big shout out to him. And I think na marami kaming natutunan. Dalawa pa lang yun yung mosquito na yun. So yung susunod, abangan. Pag-uusapan natin yan. Mayora? Alam niyo ba mga beshi? Ako ang pinakapasaway na estudyante ni Sir Owel nung college. Ayan! Ikaw yung mosquito niya. Ikaw yung pang-pitong mosquito. Mukhang terror din siya, Sir. Oy, pero sige ha, napakainit ng talakayan at napakarami nating natutunan kay Papa Owel.
Papa Over, kung nais ba naming makabili naman ng iyong book at makabasa naman kami ng iyong Mosquitoes in My Mind, saan ba namin yan makukuha? For the time being, it's currently available in Amazon.com. Just type the title, The Mosquitoes in Our Mind. It's both available in paperback version at saka meron din pong Kindle version. Wow. Kung gusto ninyo ng available din po siya. Now, dun sa mga kaibigan nating nasa Saudi, medyo mahal kasi kapag yung transfer ng Amazon. You can contact me personally via my Facebook account. At plug-in na rin ako, okay lang? Okay, sir. Plug-in ako. Please support my account sa Facebook po. Almost every day may pinopost po akong emotional ideas, which is related to both my advocate, the mosquitoes, and at the same time on how to tame our ego. And binabati ko lang po ang aking mga kapamilya, mga magulang, at mga pamangkin ko dyan po sa Kamiling Tarlac, kay Sammy, kay Rhea, kay San at kay Bumbum sa Laguna po, kay Michelle Magtuto na nanonood po siya ngayon, nasa Finland. Hi, Michelle! I miss you, Michelle! I think you know her. Yung bunso ko pong kapatid. Workmate kami yan, ha? Si Ira Nel Magtuto po na nasa Finland. At lahat po ng mga kaibigan kong nasa Cubab, nasa Damam at nasa Jubail. Mapasok ko lang may nabanggit kayo kanina dyan na si Sir Alex Asuncion. FYI, si Sir Alex Asuncion po ay isa sa diplomate natin sa OFW dyan sa Manila. Hey, sir! Sir Alex Asuncion. Dapat maimbitahan din yan si Sir Alex. Oo, di-ibitahan ka rin namin sa Sir Alex, ha? Apo. I-message ka ni Mike Ora, sir. Apo, nung time po niya na nandito siya sa Saudi, bago siya na-promote dyan sa Pilipinas, ang dami po niyang natulungan ng Pilipinas. Ayun, Kael Gaming daw, Team Bebang. Yan, Team Bebang. At kay Pauline. I don't know, May, kung kilala mo si Pauline Enriquez. She was also my student. Si Lorna Tolentino nung time natin. Yes. Dapat maimbitahan din yan. Oy, maraming salamat. Nabentahan kayo ng tusino nun. Ayun. Maraming salamat sa pag Maraming salamat, sir. Sa ulitin, hopefully soon. Po, sir. Very soon, sir. No pressure. Kung may paglilingkod ko sa inyo. Ayun. Buhay ka, sir. Mabuhay po. Ayun, buhay ka, sir. Thank you, Arwel. Ayun, isa naman po tayong napakagandang gabi ng Sabado and gaganapin po namin ng part 2 para pagpatuloy yung mga mosquito na yan. And hopefully, sir, magkaroon tayo ng time at itong kompletong ating pamilya sa oras na yan. And sa aming mga sponsors na andyan po, meron po kami mga bagong sponsors na darating. Salamat po sa inyong pagsuporta sa amin. And maraming salamat po uli. Ayan, Mayora. Sponsor, makakalimutan. Maraming salamat po sa aming mga sponsors, Attorney Miranda ng Miranda Migration, SD Property, Sheila Bernardine of Mighty Finance, ganoon na rin po kay Sir MLB Group of Companies, at syempre kay Papa Mel Andrew ng Talyer Auto, at syempre sa aming mga bagong sponsors na excited na kami welcome dito sa aming pamilya. Happy Hat at Ligaya, syempre Merchants Manila, Papi Elisir, at syempre nandyan din ang Bring to You ni Papi Lito. Maraming salamat po sa aming mga sponsors. Maraming salamat po sa ating mga likers at followers, ha. Ang dami-dami na po. Please keep on sharing our pages. Nakikita po ninyo dyan sa baba. At syempre, magpapaalam na po kami. Napakabilis po ng oras. Ako na naman po ang inyong Mayora May Red Safra, nagsasabing good vibes po lamang. Magandang gabi po. Ito naman po si Papa George, nagsasabi, kulang na naman ang ating oras. Sabi nga ni Papi Melvin, vision na ito. Vision na to. So susunod po ulit at kami subaybay na napakaganda ng ating mga talakayan. Go, Kuya Bibo.
Again, like last shout out no kay Ninong Noel Olivar and Eva Olivar. They're also watching right now. Again, this is Vivo Santos saying, stay at home, stay healthy, and have faith in God. And ako naman po ang inyong Hanash Princess, Maya Rivera. Ang dami ko natutunan tonight. Thank you so much, Kuya Ruel. Respect. Ayan po, sa ngalan po ng aming mga sponsor sa pamilyang to, na napakagaling. Di ba? Ano kami, wala kaming mga script. Ganito lang talaga kami, Sir Owel. And we're very proud of this family. And thank you, Sir Owel, for coming with us, performing. Actually, this is a performance eh. Nakikita nyo, hindi to anong discussion lang. And thank you very much. No script. Walang script. This is impromptu, yeah? Organic to organic. Kami lang to, sir, ganito. And to all the viewers, pumalo po tayo ng mga 60, 70 ngayong gabi. Thank you very much. Sa lahat ng mga Facebook pages, Facebook groups dyan, sa YouTube mamaya. Maraming salamat po. God bless. At ito po ulit si Papi Melvin Mata ng Good Vibes Pilipinas! Boom! Bye-bye! See you next time!